Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Pag-usapan po natin yung totoong istorya, the real story about budget. Kasi nagtuturuan po kung sino talaga yung salarin. Lalo na po doon sa budget insertions na tinuturo lagi ng Duterte camp sa ni Chis Escudero, si Martin Romualdez. Pero kung si Martin Romualdez talaga ang nasa likod nito, di sana umiiwas siya mga kababayan sa mga investigasyon. Si Martin Romualdez, nandyan yung kanyang full cooperation. Kasi sa totoo lang, the truth is on his side mga kababayan. Unang-una, walang fingerprint si Martin mga kababayan sa budget insertions. Wala yung kanyang pangalan, walang pirma. Pangalawa, yung real insertions mga kababayan, yung totoong insertions, nangyari sa presence mismo ni Chis Escudero. In-insert niya una yung sarili niya na traditionally mga kababayan. Ang Senate President po, kahit i-check ninyo, hindi man siya dapat parte ng BICAM. Pati yung speaker. Pero si Martin, hindi niya in-insert yung sarili niya. Si Chis Escudero talagang in-insert niya yung sarili niya na maging parte ng BICAM. Nakapirma siya sa BICAM report. First time in history. Bakit binago ni Chis Escudero yung rules, yung naging tradisyon? So Attorney Jesus Falsis revealed that Escudero is inserted himself into the 2025 BICAM, sidelining even Senator Grace Poe. This broke decades of precedent, giving Escudero unusual control over last-minute insertions. And even Senator Poe confirmed she was replaced by Escudero in those meetings. Nakita na ninyo ang totoong salarin po. So makikita ninyo dito sa pangyayari mga kababayan. Kaya naintindihan natin kung bakit galit din si Chis Escudero. In-expose kasi ni Atty. Jesus Falsis. Trinetin nga po na pa-filean daw ng disbarment. Kaya lalong nagduda yung mga mamamayang Filipino, yung mga tao. Bakit gano'n na lang yung naging reaksyon sa mga post ni Atty. Jesus Falsis, ni Chis Escudero? In contrast mga kababayan, yung House, under the leadership of Martin Romualdez dati, inigpitan niya yung budget ng DPWH. And niredirect niya yung billions of pesos para sa social services po. So habang yung mga critics, mga kababayan, falsely accused Romualdez of padding the budget, ang totoo niyan yung kabaliktaran po. The truth is the exact opposite po. Yan ang katotohanan po. Sa ilalim ng kanyang leadership, yung Congress po made a bold reform move. 73.7 billion pesos ang binawas po ng Congress during the plenary deliberations sa budget ng DPWH, 73.7 billion. So, parte ito ng deliberate push to curb bloat in flood control and convergence programs para maibigay sa social services po. Na yun talaga yung kailangan ng ating mga mamamayang Filipino. So, saan napunta? Mga kababayan, yung kinat na budget, 75 billion, ni-reallocate po ng Congress. 30 billion pesos sa Department of Health, 17 billion sa Department of National Defense, sa modernization po, and 10 billion para sa local government units, para sa community services. So as a result of that budget cut mga kababayan sa DPWH, ang resulta po is a more leaner and cleaner DPWH budget. At saka mas malakas na na safety nets para po sa mga ordinary Filipinos. Kasi sabi po ng Congress, yung public works niya must serve the public good. Yung mga tulay, mga kalsada, tuloy pa rin ang pagtatayo. But not to the expense ng pangangailangan, iba pang pangangailangan ng ating mga mamamayang Filipino tulad sa kalusugan, sa edukasyon at saka sa social protection. Ganon, mga kababayan, yung ginawa ng Kongreso. Subalit yung BICAM po, ni-reverse yung reform. Kaya sabi dito, despite the House clean-up effort, the Bicameral Conference Committee quietly restored much of what the House had cut. Para yung ginawa mga kababayan ngayon sa budget ni Sara, tinapyasan ng Congress, tapos gustong i-restore ng Senado. Yung budget ni Sara, tinapyasan ng Congress,
168 million yata yon. Gustong i-restore mga kababayan ng Senado. Ganon din ang nangyari, mga kababayan, sa 2025 budget. Nireverse yung ginawa ng Congress ng BICAM. Kaya sabi dito, at the center of this budgetary bloating were Senator Chis Escudero and Saldico, Representative Saldico, the highest-ranking officials present in both the BICAM and its small committee. Both Escudero and Co. held extraordinary control over the final version of the budget, approving last-minute adjustment and flood control allocations that were never discussed in plenary. Kaya, malinaw yung tawag ni Atty. Falsis dito. Sabi niya, the House trimmed the fat, the BICAM under Chis in Salde, put it back in. This explains the DPWH spike seen only after BICAM deliberations, long after Romualdez' direct involvement ended. Yung dalawa nakapirma po. Ayan si Saldico. Yan ang pirma. Ito si Grace po dito. Mga senador, congressmen. BICAM report ito, mga kababayan. Senate President Chis Escudero. Yan nakapirma. Wala dyan walang Martin Romualdez sa BICAM report. Kasi hindi man siya member ng BICAM. And traditionally, talagang ganyan. Hindi man ang speaker member, pati yung Senate President. Pero si Chis Escudero, in-insert niya yung sarili niya. Kaya nandun siya. Nakapirma. Huwag kayong maniniwala sa paulit-ulit nilang mga propaganda po. Baliktad ang kwento ng katotohanan. Ngayon, pangatlo, yung kwento ng maleta na puno daw ng basura. Ibig sabihin kwarta, diniliver kay Martin Romualdez, nag-collapse na po. Totally. Kasi nag-disappear po yung testigo ni Marcoleta. Hindi na nagpakita hanggang ngayon si Orly Gutesa na nagsabi 48 mga maleta yung diniliver doon sa bahay ni Martin Romualdez. Yun pala, yung bahay ni Martin Romualdez, sinasabing doon diniliver, under renovation, wala mang tao doon, kundi yung mga construction workers. Kaya nag-in-invite po ng DOJ, hindi na nagpakita. Hanggang ngayon, wala na ring sinasabi si Marcoleta. Nag-collapse yung istorya sa maleta, mga kababayan. Maleta nga punong-puno ng pera. Wala na. Fake kasi po yung notaryo. Sabi dito, the supposed witness Orly Gutesa filed a forged affidavit disowned by the notary public herself. Even Gutesa's own co-workers denied all his stories. So this is pure Ador Mawanay 2.0 recycled fake news meant to smear Martin Romualdez. Correct. Yun ang intensyon nila. Siraan ang siraan, mga kababayan, si Martin Romualdez. Kasi ang game plan nila, durugin si Martin para maisabit nila sa kanilang kwentong kutsero, ang ating Pangulong Bongbong Marcos. They miserably failed, mga kababayan, kasi nagputukan yung mga kwento nila. Nag-backfire. Pang-apat, si Martin Romualdez po, transparent po siya and very cooperative sa anumang investigasyon. Sabi nga ni Martin, I'm here to cooperate fully and help uncover the truth. Wala akong tinatago. Yan ang sinabi ni Martin Romualdez nung pumunta siya, mga kababayan, sa ICI. Ngayon, nang hindi nila matalo yung katotohanan, they attack the messenger, si Atty. Falsis, na post kasi ng katotohanan. Gustong ipadisbar ni Chis Escudero. Iwan ko, hanggang ngayon, hindi pa man yata nagpa-file ng disbarment. So, imbes na i-prove niya na siya ay inosente, base sa mga ebidensya, ang naging aksyon ni Chis Escudero, binantaan si Atty. Falsis na ipapadisbar. Diba? So, bottom line, mga kababayan, malinaw, arado ang facts. Si Martin Romualdez never engineer budget insertions. Hindi man siya member ng BICAM. Wala siyang pangalan doon. Walang pirma. Ang may pirma si Chis. Klarado, nandun yung pangalan niya, may pirma. Ano kayo ngayon? Yung mga turo ng turo kay Martin Romualdez. Ang sabi ni Chis, pag ikaw niya turo ng turo, dapat niya ma-realize mo, 3 daliri ang nakaturo sa'yo. Siya pala yun.
Kasi hindi man nanunuro, mga kababayan, si Martin Romualdez. Wala nga siyang itinuro. Ito yung report ng GMA News Online. Romualdez visited the ICI office in Taguig last week upon the Commission's invitation to attend its closed-door hearings. According to Hosaka, the former lower chamber chief did not tag any personalities in the alleged corruption scheme in his affidavit but had named some lawmakers who were supposedly involved in the crafting of the national budget. Romualdez had also denied receiving kickbacks from the flood control projects. In facing the commission, Romualdez, one of the lawmakers the ICI issued a subpoena to for the hearings, maintained that he has nothing to hide. ICI said it will summon the named individuals, but Hosaka said it may still be up for discussion by the commission. So ganon, hindi siya turo ng turo. May minention siya na mga pangalan ng mga lawmakers na pwedeng matanong. Kasi sila yung involved doon sa sa pagkaka-craft ng national budget. O di ba? Siyempre, i-mention yon ni Martin Romualdez kasi nakita naman sa BICAM kung sino yung mga pangalan na nandoon. Di sila yung tanungin. O di ba? Halangan man siya. Iwala nga siya doon, hindi man siya sumasama sa mga meetings, hindi man siya member ng BICAM. Tapos ang pangalan, walang pirma. Si hindi member. Naintindihan na ninyo? Walang traces ng anumang fingerprints si Martin Romualdez. Kaya confident siya. Hindi siya umiiwas po sa investigasyon. Ayos. Di malinaw na po sa inyo. Huwag basta naniniwala sa kwentong kutsero.